Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Marvin Carandang, shoutout kay Mario Francisco. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kahit na ang dalawa sa kanila ay hindi kailanman nagkaroon ng anumang head-on collision, isang napakababaw na pagtulak ng isang tasa upang palitan ang isang tasa, ay nakapagpalm na kay Chanho na mayroong isang agwat sa pagitan niya at ni Han Sanchen, at ang agwat na ito ay hindi man lang malapit, hindi maliit. Kung one-on-one, hinding-hindi siya magiging kalaban ni Han Sanchen. Buti na lang at marami sila, at higit sa lahat, may tuloy-tuloy na daloy ng mga tropa na nagmumula sa likuran para suportahan sila. At handang maghintay din si Han Sanchen. Haha, di na kailangan mag-compliment ng sobra. Dumating na ang dami mong tropa. Pagkatapos magsalita ni Han Sanchen, dahan-dahan niyang inangat ang ulo niya at tumingin sa langit sa labas. Tama na, halos nang matapos magsalita si Han Sanchen, naramdaman ni Chanho ang aura mula sa sarili niyang mga puwersang mapagkaibigan, ngunit kahit na ganoon, nagulat siya. Pagkatapos ng lahat, maaari nilang maramdaman ang lokasyon ng mga mapagkaibigang puwersa dahil mayroon silang sariling espesyal na sistema at natural na mas madarama ito ng mas maaga kaysa sa iba. Para naman kay Han Sanchen, outsider lang siya, pero naunahan niya sila ng isang hakbang, paano siya mangangahas na maliitin ang gayong kapangyarihan. Hu, ilang malalakas na hangin ang dumaan, at isang tropa na mahigit 10,000 katao ang mabilis na lumipad pababa mula sa langit na parang mga bulalakaw. Ito ang pinakapiling unit sa 800,000 malakas na hukbo, sa kakayahan, hindi ito maikukumpara sa grupong ito ng mga escort, ngunit wala itong pinagkaiba sa 3 hanggang 400 piling tropang nagbabantay sa food point na ito. Kahit na, dahil ang kagamitan ay mas mahusay, sa ilang mga aspeto, sila ay mas malakas kaysa sa mga elite dito. Bagamat medyo pagod ang mga taong ito matapos magmarcha ng mahigit 200 milya, isa pa rin silang malaking puwersa na hindi dapat maliitin. Sa pagdating ng grupong ito ng mga tao, si Chanho, na dati ay medyo maingat, ngayon ay may bakas ng pagmamalaki sa kanyang mukha. Hindi na kailangang sabihin, Tianhong, na may 3 o 400 kasama ang mga escort at 42 sundalo, hindi magiging malaking problema ang pagharap sa 3,000 ni Han. Nag-iingat lang siya at naghintay sa pagdating ng hukbo. Ngayon, may 10,000 tao, kaya natural na walang problema ang pakikitungo sa Han Sanchen. Han 3,000 and 10,000 troops have arrived, they are all elite, with US, it's time for you to action, tumayo si Tianhong. Sa pagkakataong ito, ang maingat na Chanho ay hindi tumigil sa Tianhong. Sa puntong ito, naramdaman niyang kaya niyang lumaban ng may kumpiyansa. Medyo balisa din si Huya. Of course he had heard about these elites now. Leader, we really need to take action now. Right now, the enemy's forces are strong enough. If you really want to do that, it is almost done. Umiling si Han Sanchen, tumayo, at tumingin kay Chanho. Sabi ko, ang gusto kong hintayin ay dumating ang lahat ng reinforcements mo, isang 10,000 tao lang. Hindi ko ito sineryoso. Han Sanchen, you better not be so fucking crazy. Let me tell you, if we crush you to death now, it will be easier than crush an ant to death, galit na sigaw ni Tianhong. Ngumiti ng mahina si Han Sanchen at hindi siya pinansin. Huminto si Chanho kay Tianhong, tumingin kay Han Sanchen, at nagsabi, Mr. Han, naniniwala ka na naiintindihan ko, ngunit nasa ating hukbo ang lahat ng mga elite, gusto mo ba talagang maghintay? Malamig na ngumuso si Han Sanchen, talagang totoo ang sinabi ni Han, dahil sinabi kong hihintayin kung dumating ang lahat ng iyong mga reinforcements, natural na maghihintay ako sa pagdating ng iyong mga reinforcements, gayunpaman,
nasa iyong mga kamay ang tropa. Halika na, kahit anong gusto mong gawin, walang makakapidyaw sa akin, para umatake ka na, o maaari kang magpatuloy sa paghihintay sa akin. Gayunpaman, huwag mo muna akong sisihin kung hindi mo muna sasabihin ang mga pangit, kung ang tropa mo ay umatake ng padalos-dalos sa kaunting lakas na ito, kung ako man ang nanalo o tumakas, baka hindi mo maipaliwanag sa akin. Captain Chanho, huwag mong pansinin itong tanga, may advantage tayo at hindi tayo natatakot sa Han Sanchen. Masungit na sinabi ni Tianhong, kumilos tayo ngayon. Titingnan ko kung ano ang ginagawa ni Han Sanchen. Pinag-isipan ito ng mabuti ni Chanho at umiling, napaka-confident ni Han Sanchen, sa tingin mo ba ay wala siyang kakayahan? Sa totoo lang, kayang talunin ng taong ito ang daan-daang libong tao ng mag-isa, ngunit para sa mga taong tulad natin, hindi iyon ang mangyayari. Sigurado akong mananalo, may hinihintay ka, ito ay aming mga tao na naghihintay para sa iyo, ano sa tingin mo ang pagdurusa natin? Umiling si Tianhong, wala naman talagang dapat pagdusahan. Kahit na sinadya ni Han Sanchen na iantala ang oras at hinintay ang kanyang mga reinforcements, may absolute advantage pa rin siya sa mga numero, kaya wala talagang dapat ipag-alala. Kung ganoon, kung gusto niyang maghintay, maghintay ka na lang sa kanya, matapos magsalita si Chanho, at pagkatapos ay nagsalita siya ng bahagya, si Han ay may ganoong kahilingan at napakapagkakatiwalaan, kailangan pa rin natin siyang pilitin baka masusunod ang sinabi ni Mr. Sabi ni Hu, so, hintayin na lang natin. Ayon sa aking pagtatansya, ang malaking puwersa ay dapat dumating sa 1/4 ng 1 oras. 1/4 ng 1 oras. Han Sanchen nodded, this time is acceptable, okay, then let's wait for him for 1/4 of an hour. Huya, magpahinga ka muna. Sari-saring mga bagay ang gustong sabihin ni Huya sa kanyang puso, ngunit sa huli ay masunurin na lamang niyang isubo ang lahat ng iyon sa kanyang tiyan. Tumatango, masunuring umupo si Huya kasama si Han Sanchen. Hindi na masyadong nagsalita si Chanho at inutusan ang kanyang mga tauhan na manatili. Matagal nang tumaas ang kumpiyansa ni Tianhong, bagamat nakaupo siya ngayon, paminsan-minsan ay masusulyapan niya si Han Sanchen. Sa mata niya, si Han Sanchen ay nagpapanggap lang na na wala namang kwenta. Mas madali lang pumatay kay Han Sanchen kaysa pumatay ng manok. Hahayaan kitang magpanggap na parang tae at tingnan kung hanggang kailan mo kayang magpanggap. Maya-maya, lumipas ang 1/4 ng 1 oras sa isang kisap mata. Sa itaas, isa-isa ring dumating ang mga pagsabog ng paggalaw. Captain Chanho, nandito na ang team natin, paalala ni Tianhong sa mahinang boses. Bahagyang tumayo si Chanho, saka inutusan ang mga tropa na bantayan ang lugar, at mabilis siyang lumipad pataas kasama ang dalawa niyang tagasunod. Han Sanchen, sayang, dumating na lahat ng reinforcements natin, as you wished, though, I hope you can be as tough as your mouth in the future, malamig na tawa ni Tianhong. Matagal na niyang gustong tuyain si Han Sanchen, pero dahil nandito si Chanho kaya nahirapan siyang gawin iyon. Ngayong umakyat na si Chanho para hanapin ang pangunahing puwersa, natural na nakahanap siya ng oras para makausap si Han Sanchen. Bahagyang ngumiti si Han Sanchen, I also hope that in the end, you can still smile happily and confidently like now. Okay, Han Sanchen, hintayin natin. Sa pagitan ng mga tuktok ng bundok, nakatayo na sina Tian Yan at Tian Xing sa harap ng formation. Sa likod nila, 800,000 tropa ang siksikan, parang isang madilim na hukbo ng mga langgam. Nakilala ni Chanho ang dalawang commander. Pagdating pa lang ni Chanho ay sumaludo siya sa kanilang dalawa ng may paggalang. Although captain siya ng escort team at hindi kasing taas ng dalawa ang official rank niya, pero above the court, dahil mas malapit siya sa mga matatanda, nirerespeto siya ni Tian Yan at Tian Xing most of the time. Gayunpaman, ngayon ay ang larangan ng digmaan pagkatapos ng lahat, natural, lahat ay nakatuon sa general na namumuno sa tropa. Chanho, iisa tayong lahat, hindi na kailangang maging magalang, winuwagayway ni Tian Yan ang kamay niya. Bahagyang ngumiti din si Tian Xing at tumingin kay Chanho, nga pala, I'm going to take the liberty to ask, logically speaking, Chanho, dapat nasa gitna ka ng laban sa mga oras na ito, di ba? Han Sanchen,
Kaya mo bang malutas ito ng mabilis? Umiling si Chanho, lumapit si Chanho upang batiin ang dalawang commander. Ang layunin niya ay walang iba kundi sabihin sa dalawang commander ang sitwasyon sa ibaba. Pagkatapos sabihin ito, sinabi ni Chanho kay Tianyan at Tianxing ang lahat ng sitwasyon sa ilalim ng lupa sa oras na ito. Originally, dapat ay pinangunahan ng dalawang commander ang kanilang mga tropa na direktang sumalakay, ngunit ang kasalukuyang sitwasyon ay nababahala si Chanho sa anumang mga espesyal na pangyayari, kaya espesyal siyang pumunta upang magulat muna sa dalawang commander. Tumingin si Tianyan kay Tianxing, etong Han Sanchen ayaw makipag-away sa atin, instead, balak niyang maghintay dito para dumating yung reinforcements namin, tungkol saan yung kanta. Umiling si Tianxing, ang Han Sanchen na ito ay puno ng pandaraya, at ang kanyang pag-uugali ay hindi talaga sumusunod sa nakagawian, mahirap intindihin. Hindi ko maintindihan kung ano ang gusto niyang gawin ng ilang sandali, kung tutuusin, sino ang magiging katulad niya. Sige, hintayin mo na lang tayo dito para makuha natin siya. Nang makitang walang may tanong si Tianyan, tumingin siya kay Chanho, Kuya Chanho, ano bang nasa isip mo? Umiling si Chanho, I find this very strange, mahirap hulaan kung anong klaseng trick ang gustong laruin ni Han Sanchen. Tumanggaw si Tianyan, ibinaba ang ulo at nag-isip sandali, at sinabing, ang kalamangan ay nasa akin, sabi nga ng kasabihan, pagdating ng mga sundalo, haharangan natin ito, at pagdating ng tubig, tatabyunan tayo ng lupa. Dapat tayong manatiling walang pagbabago bilang tugon sa lahat ng pagbabago. Ito ang tamang paraan, sa ganitong paraan, dapat nating sirain ang Han Sanchen, utusan ang lahat ng magkakapatid na pumasok sa paraan upang makita ang gulo, hayaan ang gulo, ang Sanchen ay maaaring magdulot sa ating hukbo na ngayon ay buong lakas. Nagkatinginan si Chanho at Tianxing at tumanggo nga ang paraan ng Tianyan sa kasalukuyan ay action. Sa sandaling matapos siyang magsalita, habang ang dalawang makapangyarihang general na sina Tianyan at Tianxing ay sunod-sunod na lumipad sa puwang, ang 800,000 malakas na hukbo ay nagmarcha din pababa sa maayos na paraan. Miss, anong ginagawa ni Han Sanchen? Sa isang madilim na lugar, si Chimeng, na may suot na damit na gawa sa espesyal na tela mula sa isang sikat na tindahan, ay bamulong kay Lura Oxen sa tabi niya. Sa katunayan, dahil ang hukbo sa kabilang panig ay biglang kumilos ng malaking bilang ng mga tao upang umatake dito, agad na napagtanto ni Lura Oxen na may mali. Kinuha niya si Chimeng at hinabol hanggang dito. Ang malalaking puwersa ng kalaban ay patungo sa bundok, at dapat nasa loob si Han Sanchen, sabi ni Lura Oxen. Kung ganun bakit hindi tumakas si Han Sanchen? Baka hindi niya alam na pinatay na siya ng mga tao sa kabila. Sabi ni Chimeng. Gayunpaman, ang tanong na ito ay halos hindi nangangailangan ng sagot mula sa binibini. Alam na alam mismo ni Chimeng na dahil sa kakayahan at katalinuhan ni Han Sanchen, imposible ito. Paano siya biglang pumunta sa likuran ng kalaban ng walang paghahanda sa oras na ito? Ngumiti ng mahina si Lura Oxen at hindi sumagot. Natural niyang iniisip ang tanong ni Chimeng, pero hindi niya alam kung ano ang pinagkakaabalahan ni Han Sanchen. Lumalabas na halos 200 milya ang layo mula sa base camp ng kaaway, malamang na gumamit si Han Sanchen ng ilang paraan upang malaman kung ano ang mali dito. Ipinapakita na nito na ang Han Sanchen ay lubos na may kakayahan, sa makatuwid, batay dito, anuman ang mangyari, anuman ito, naniniwala akong malulutas ito ng Han Sanchen. Dahan-daang sinabi ni Lura Oxen, pero tumigil siya sa pagsasalita. Halatang halata, kahit gaano pa siya kumpiyansa sa Han Sanchen, hindi pa rin niya maiwasang mag-alala nang makita niya ang halos 1,000,000 tropa ng kaaway na sumusugod sa kanyang sariling mga mata. Gaano ka man kalakas, ang iyong mga kaaway ay palaging pareho. Miss, bakit ba nilalagay ni Han Sanchen ang sarili niya sa ganitong panganib sa lahat ng pagkakataon? Bahagyang sabi ni Chimeng na hindi nasisiyahan. Mapait na ngumiti si Lura Oxen, kung gusto mong sisihin, sisihin mo ang Diyos sa pagiging hindi patas. Kung ang isang tao ay may mataas na background, lahat ng kanyang ginagawa ay maaaring maging napakasimple, ngunit kung ang isang tao ay may mababang background, kung gayon ang lahat ng kanyang ginagawa ay magiging simple, laban sa butil, natural, ito ay tila mas mahirap. Han Sanchen is a person who ascended here from the blue planet. In terms of origin,
He may be the lowest person in our Bafang world, but it happens that such lowest person does things that unprecedented in the Bafang world. It's not exaggeration to say that what happened to the person came here went against the will again. Tumango si Chimeng, to put it bluntly, if it was that easy for him, it would really impossible for him to grow into such thing now. Pagbabalik tanaw sa nakaraan, parang kahapon lang. Noong panahong iyon, nasa Xuanyuan World pa si Han Sanchen, sa harap niya, Chimeng, isa lang siyang langgam na anumang oras ay maaaring durugan hanggang mamatay. Ngunit tulad ng isang langgam, na may isang maliit na panlilinlang, trick kanya, at pagkatapos ay lumago crazily sa isang hindi kapanipaniwala bilis, ngayon, ang Han Sanchen ay ang matayog na punong iyon, at walang sino man ang madaling makayanan ito. Kung ang iba ay hinahayaan ang mga tigre na bumalik sa mga bundok, kung gayon ang Han Sanchen ay pinahihintulutan lamang ang libu-libong tigre na bumalik sa mga bundok, sa isang kisap mata, ang taong ito ay isang tigre sa labas ng hola, walang makakatulong kundi matakot sa kanya, lalo pa ang hamon. Unti-unting lumaki si Han Sanchen, siguro magugulat ang iba sa biglang sumikat na star, pero para sa iyo at sa akin, halos mapanood na natin siya ng step by step na lumaki sa harap ng matinding kahirapan, kaya, hindi na ako nagulat, nang sabihin ito ni Lura Oxen, may bahagyang naiibang kahulugan sa kanyang mga mata, isang hukbo ng 800,000 katao ang sumugod sa amin, ngunit hindi kumilos si Han Sanchen, tulad ng dati, naniniwala ako na si Han Sanchen ay may sariling mga plano. Kung makakaalis si Han Sanchen sa sitwasyong ito, makukumbansi si Chimeng sa kanya. Maaari pang ang manampo si Chimeng na hindi siya magkakaroon ng anumang pagkiling laban kay Han Sanchen sa hinaharap. Bahagyang ngumiti si Lura Oxen, parang makukumbansi ka. Nang matapos silang magsalita ay nakarating na ang 800,000 tropa sa mga siwang ng bundok na malayo sa kanilang dalawa. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!